Ano ba itong system loss charge? At binabayaran ba talaga ito ng mga consumer? Kasi ang pagkakaalam talaga ng ordinaryong mga Pilipino, kung ano yung kinukonsumo nila na kuryente, yun lang dapat ang kanilang bayaran. Parang nagpapaload ka rin na yun lang kung ano yung ginamit mo na data or load, yun lang yung babayaran mo, sir. Marami yan. Kaya makikita natin yan doon sa ating electric bill. Dahil sa ang ating electricity, uh, unbundled na yung mga charges dyan. Ano? Kaya yung ating electric bill, napakahaba niyan. Makikita natin lahat ang mga charges na nandyan. One na nga sa nakalagay dyan is the system loss. No? Ito yung mga nawawalang kuryente from production, from the generation company, pag sa daan niya sa transmission, papunta uh, sa distribution company, and then mawawala yan sa linya, pagpatungo sa mga consumers. Yun, may maraming nawawala doon. Meron dyan mga technical losses dahil sa sistema, dahil na rin sa normal, yun sa talagang kahit na how efficient or how efficient your infrastructure, may mga nawawala pa rin dyan, no? Dahil sa init, dahil sa panahon, at saka uh, iba't ibang factors. Ngayon, another part of the system loss is yung mga nawawala, yung mga nananakaw, no? Because also yung kasama na dyan, yung mga inefficient system or operation of the distribution company. Patong-patong na lahat yan. Ang iba dyan, sabi natin sa metro, yung may mga toothpick o palito, yung mga ganyan, ano? Those are system loss at naipapatong nga yan sa cost of electricity na nabibil sa atin, no? So, yun ang sinasabi. At saka pagkatapos niyan, meron pang VAT. Marami yan. No? Nandyan yung sinasabi natin na kasama na dyan yung UC o the universal charges. Yung pagkakautang ng industriya ng electricity ng mga nakaraang panahon na hanggang ngayon binabayaran natin. No? That's another charges, no? So, marami makikita natin lahat 'yan. So, kung pinag-uusapan ng system loss, 'yan yung talaga yung technical at saka yung mga may human factor, mga inefficiencies sa operations, sama-sama na 'yan, ano? At Opo. nagbabari 'yan depende kung sino ang distribution company. Opo. Sir, ang tanong, kailan po ba nag-umpisa at sino po nagtakda na kabilang ang mga consumer sa magbabayad po nito? Kasi gaya nga ng nabanggit ko, ang talagang nasa isip siguro ng ordinaryong tao, yung kinonsumo ko na kuryente, yun lang dapat yung babayaran ko. Hindi ko naman kinonsumo yung yung kuryente na hindi nagamit kung may mga during sa kanilang transmission, during sa kanilang generation po, ginoong secretary. Kaya nga sinasabi natin ito kasing ating industriya ng electricity, kung ito liberalized na sa pribado lahat itong sektor, no? Wala na rito ang gobyerno. Hindi nagpa-participate ang gobyerno except on policy and regulations. Nandyan lang sila. Kaya kinakailangan yung under the IPIRA law, yung 9136 ba yan? Uh, Ibinibigay lahat yan, nandyan lahat yan, ano? At dinidetalye na nga yan na yung kung sinabi mo, kinukonsumo mo lang, dapat yun ang binabayaran mo. Pero for the entire industry, to have this industry, maraming cost component, no? Na para makarating sa atin yan. Sabi nga natin, may universal charges, nandyan yung sa renewables, mga fit-in tariff, sabi natin hindi ko naman kinukonsumo yun. Incentive na ibinibigay natin yan sa mga developer. Bakit ako magbabayad? No? Pero that is part and parcel ng the entire industry according to the IPIRA, sa IPIRA law. Opo. So kaya natin, no, panahon natin, minumungkahin na natin yung i-amend natin ang IPIRA law. Opo, so kumbaga yung IPIRA naging IPERA. Pero kumbaga ginoong secretary po, sir, nakikita nyo po ba nakakayanin na ito or makatotohanan ba, lalo na binanggit mismo ito ng Pangulo sa kanyang SONA after pa ng marami ng mga issue ukol nga po dito
Tapos malapit na rin matapos yung kanyang termino. Meron pa tayong narinig kanina sa panig ng Meralco na sino yung magpapasa na nitong system loss na ito kung tatanggalin. Meron pang sinasabi ang Department of Energy na aabutin ng at least isang taon itong tuluyan na may katuparan po ito, Ginoong Sekretary. Kaya nandun din yung agam-agam, seryoso ba talaga yung gobyerno ukol dito? Kasi kung seryoso, matagal na itong sinasabi noon pa. In fact, yung si Senador Rodante Marcoleta, kabilang ito sa kanyang mga advokasya na pinapangalandakan noon pang panahon ng kampanya din. Ang dapat nating gawin, no, okay naman yon, yung sinasabi natin na nagsalita ang si Pangulong BBM na tanggalin yan, no? So, dapat ipatupad na tanggalin, pero sabi nga, paano ito ngayon a-appear sa bills ng mga consumers? Dahil somebody has to pay for it, one way or the other. Kasi yun ang cost ng transmission. Sabihin natin na, tanggalin natin yan. Saan natin ipapatong yan? Saan ipapatong yan ng distribution company? Hindi naman papayag basta-basta yan na tanggalin doon sa profit nila. So minimize yung profit or what? Ang problema kasi nga, sinasabi natin, during our time, tapos na ako doon, no? Sabi lang, para makuha lang natin, dapat talaga amendahan yung IPIRA, hindi lang yung systems laws, hindi lang yung system laws na yan ang sinasabi. Dahil maraming saan mo ilalagay yan pagka tinanggal mo, di ba? So, yun, i-define din, sasabihin natin na hindi naman nga papayag ang sabihin mo, ang distribution company na absorb niyo yan. So, that will be an added cost of doing business, ikukuha nila. Meron naman sila, no, sa totoo rin, meron din namang attributable yan sa transmission at saka sa distribution na nawawala, na pwede namang bawasan. Meron talagang, yun talaga totoo na mayroon talagang system loss because of technical. So kailangan talaga ma-amend natin ang IPIRA law. Ang IPIRA law masyadong advanced para sa ating bansa. Yan ang unang-una natin dapat ma-realize. Masyadong advanced para sa ating bansa. Tingnan mo sa buong ASEAN, tayo lang ang may unbundled and tayo lang ang purely at the hands of the private sector. Walang subsidy ang gobyerno. Except, of course, Singapore. Ang Singapore has an advanced system similar to our system, which is similar to developed countries. Tayo parang napaaga ito, parang lumukso agad tayo na gusto agad natin ng ika nga magarang sistema na ang bansa natin naman ay still developing. Parang hindi natin in-adapt sa pangangailangan ng bansa. Maganda ang IPIRA law, walang kwan, no? Maganda ang hinahangat, kaya lang too advanced for us. Opo. Kumbaga, yan nga yung susunod ko na tanong. Ano ba ang diskarte ng ibang bansa, ng ating mga kapitbahay? Ang mga sumasalo ba ng mga tinatawag na system loss ay mismong mga consumer ba? Or paano naiibsan nila? Kasi itong problema din ng mataas na halaga na binabayar ng kuryente, kabilang din ito sa pasakit ng mga investor din, mga mamumuhunan, hindi lang ng mga ordinaryong mga tao, Ginoong Kusi, sir. Ang sinasabi ko nga kanina, Admar, no, yung ating sistema is advanced for our situation. Iba yung sitwasyon ng Pilipinas, no? We are a developing country. We are short of energy. Hindi pwedeng, marami sa atin, of course, as a developing country, marami sa atin ang mahihirap. Kailangan mabigyan ng subsidy yan. Yun ang ating kinukuha. Kailangan magkaroon tayo ng sistema na wag naman masyadong mabigat na nasa lahat. Kasi nag-negosyo yung ang energy, electricity or energy, sabi nga natin, naging masyadong negosyo. That is a necessity that is importante sa buhay natin. So dapat ang gobyerno has a big participation, not just on regulation or policy. Opo. Hindi ba ito kakayanin talaga na saluin ng mga
mga kumpanya? Kasi narinig ko rin ito dati na hindi ba malaki yung kinikita ng mga kumpanya na ito? Hindi ba pwedeng considering ah, mayroon naman silang kita kung ima-minus ito, baka meron pa rin silang kita po, Secretary. Siyempre sabi nga naman yung mga kumpanya na sa naghahanap buhay hindi naman para malugi no para kumita ng pera. So nakikita naman natin ang sitwasyon nila kung ano ang klase ng sitwasyon ng mga industriya or mga kumpanya that are involved in energy no mostly. So, lahat yan, dapat talaga sinasabi natin na yung gobyerno, tingnan mabuti at yung sistema ayusin natin. Na ang katulad ang mungkahi namin no, during sabi ko kung ginagamit during our time tapos na kami doon pero minumungkahi namin noon na sana ang gobyerno will be able to participate in the electricity I mean in generation and even in the distribution, transmission. No? Opo. Mas malaki ang partisipasyon ng gobyerno. Nawala na tayo sa generation lahat i-privatize natin. Kaya during crisis, ang nakikiusap tayo sa mga generation company, huwag muna ninyong bilan, i-delay ninyo ang mga billing. Pero siyempre, this generation company may pangangailangan din. May binabayaran din silang suppliers, lahat yan, ano? At hindi rin nagbabayad din ng tax, mga ganon. Pero kung nandito ang gobyerno is participating, then that can be form of subsidy in a way, no? Tapos yung mga taxes nga pinapabawas yan. So ito pong usaping ito, ginoong Secretary, is talagang mas more ang bigat doon po sa side ng legislative. Kasi batas ang sumasaklaw po dito. Kung mayroong batas na nabanggit nyo nga po na magkakaroon talaga ng participation yung ating gobyerno, magiging makokontrola natin itong presyohan na ito ng kuryente po. Pero nakikita natin, parang napag-uusapan lang, pero hindi naman na itutuloy. Lagi nating naririnig yung IPIRA, pasakit, dami ng mga kaliwat kanang rally. Pero still, wala pa rin tayong nakitang pag-amyan. Di ko lang alam sa panahon po ninyo hanggang sa kasalukuyan kung meron bang mga pending na dapat gawing priority ito ng gobyerno. Sabi nga natin uulitin ko lang Admar no, ilagay natin ng tamang perspective. Nandiyan naman yung batas Maganda yung objective ng batas. Kaya lang sabi nga natin, masyadong advance sa sitwasyon natin. Hindi natin may compare ang ating sitwasyon doon sa more advanced or developed o mayayamang bansa. Ang kailangan natin dito, kailangan pa ng gobyerno na gumabay, no, na talagang nandyan at umalalay sa mga mamamayan na ika nga nasa laylayan, nasa nangangailangan. And hindi yung sabi nga, tama naman ang objective na okay, tanggalin ang system loss para maibsan. Pero hindi enough Dahil sasabihin nga, katulad na sinabi ng Meralco, sino magbabayad dyan? Paiikutin lang yan. Opo, opo. Dito naman po sa paglikha talaga kasi mulat sa pool, isa din yan sa problema din po natin, yung generation na umaabot pa sa punto na marami ding mga planta na nag-shutdown. Ang ending, either manipis o kulang talaga tayo sa supply po. Now, ngayon narinig uli natin yung issue dyan sa nuclear na yan, naririnig natin yung mga renewable energy na yan. Sa panahon nyo ata, bago bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang meron siyang iniutos, no, pagkaugnay doon sa pag-aaral muli ng nuclear. Mula pa noon, nabanggit din niya ni PBBM, lagi ko nga nakakausap dyan si Congressman Mark Cuangco kung ano yung update ukol dyan. Maging siya, dismayado din sa takbo ng kasalukuyang DOE kasi nababanggit. Pero yung pag-usad ukol dito,
mabagal naman. Tapos ngayon na naman, nabanggit na mismo, di ko lang alam kung magiging mabilis din ba. Gaano kahalaga po itong mga ganitong usapin na makakatulong na pwedeng maibsan kahit na hindi mabago yung ipira po, Ginoong Kusi, sir? Ito, nag-uusap tayo na dito, pinag-uusapan natin ngayon dito, Admar, is the generation side of power, no? O sa generation side, iba't iba ang mga mix ng ating source of power. Nandiyan ang coal, nandiyan ang renewable, nandiyan ang hydro, nandiyan ang geothermal, or the renewable side, no? Tapos sinasabi ngayon, narinig ko rin sa SONA na yung tungkol sa hydrogen, which during our time we also studied the hydrogen para to energize yung mga remote areas. Okay din yon. Ngayon itong ang tanong tungkol dito sa nuclear, during our time, during when I was at the DOE, we pushed for nuclear. Natapos na naman yung sa nuclear, yung EAN, ano bang po nito, yung Nuclear Energy Association yan. I mean, the one that is monitoring worldwide. Natapos na namin yung hurdles. I think there are 18 hurdles that we have to undertake before we will be given the go signal na mag-operate ng nuclear power plant. Natapos na natin yon. Ngayon, ang kailangan na lang, nung bumitaw na tayo dyan, ang kailangan na lang is the legal framework and the regulatory framework. Yun na lang dapat ang itinuloy para sa ganun may adapt na. Tama ka sa sinabi mo, Admar, na during the time of former President Duterte, isinama na niya ang nuclear as part of our energy mix. Kaya nga lang, kailangan magkaroon tayo ng batas at magkaroon ng regulatory framework para makapag-ko na tayo niyan, makapag-implement na. Nandun na sa stage. Kaya lang, wala na ako sa energy and hindi na ako nagpupo sa kanila dyan. Hindi ko alam kung ano na ang status ngayon. Opo, kasi noong panahon na talagang nagkaroon ng sigalot dyan sa gitnang silangan, no, talagang matindi yung epekto natin dahil umaangkat tayo ng langis sa secretary at nabuksan yung issue na mag-electric na lang tayo, mag-kuryente na lang ng mga sasakyan na naalala ko na rin natin na saglit lang parang hindi din yata sumasapat yung ating supply ng kuryente natin dito all throughout the year. Wala pa tayong kumbaga meron na nga tayong batas. Meron tayong batas tungkol sa e-vehicle. Kaso yung implementation din nito isasabay mo pa yung supply talaga ng kuryente. Parang ganun pa rin na gumagamit tayo ng langis po, Ginoong Kusi, sir, na medyo challenge pa rin hanggang sa kasalukuyan sa ating bansa. Yeah, but sama-sama na yan sa ating sa problema, no. Kaya nga natin at pinagkakuha ng lagi ng bansa is ang ating energy security. Yun ang sa pinagkuha na natin, ano, ang dapat nating i-address din talaga magkaroon tayo ng energy security. Alam naman natin na karamihan sa mga fuels natin are imported. Not just oil, no, even coal, LNG, oil, imported naman lahat yan sa atin, karamihan. Opo. Pero nakikita nyo rin po ba na kayang masolusyonan din ito sa magandang foreign policy ng ating gobyerno po, Ginoong Kusi? Kasi sa issue lang ng oil, sa issue ng energy, marami tayong kumbaga nagiging challenge or hadlang din eh. Halimbawa, doon sa issue ng giyera sa US at Iran, maaari tayong mag-angkat at hindi ko alam, parang naka-experience din tayo, di ba? Nag-angkat din dati sa panahon ng Duterte administration mula Russia. Tapos pumunta sa Russia yung ating presidente lately, tapos napag-uusapan yan, tapos naririnig natin meron na namang hindi basta-basta kasi maraming dapat na ikonsidera dyan dahil nga maraming mga sanction, mga banggaan ng ibang mga bansa. Sa tingin nyo po kung maganda rin yung ating foreign policy, makakatulong ito dito sa mga problema natin pagdating po sa usaping enerhiya? Definitely, a good foreign policy will help our situation.
But together with that, kailangan din yung ating local, sabi niyo, our infrastructure, our system, our policy are in place, no, para mapakinabangan yan. Para kailangan, para yung sabi natin, okay, katulad ngayon, nag-aangkat tayo ng oil from Russia, okay, good. Pero ang sa amin noon, panahon noon, uh, sabi nga natin, saan natin ilalagay yung lahat ng oil? If ang limited yung ating dito, yung ating facility to stockpile, no? For how many weeks lang tayo. So, at nasa kamay din also ng private sector yon. Kaya that time we were asking na the government must put up yung bang strategic petroleum reserve na para magagamit natin in case of crisis, no, yung katulad nga kung nagkakaroon ng digmaan, nagkakaroon ng mga antalas sa pag-delivery ng oil, no, because now ang sitwasyon natin is very vulnerable to external factors. So paano tayo natin po protectionan yon? Sometimes madaling sabihin, pero we all know na marami dapat tayong gawin dito sa ating. Sir, Secretary, familiar kayo dun sa issue ngayon tungkol sa Paxilica at tingin nyo po sa problema natin ukol sa enerhiya, hindi po ba makakaapekto dito, hindi tumutugma dito sa mga hakbang ng gobyerno po, Secretary? I think we should have. I have one about a little. I will not say that I know everything about the Paxilica, but through my readings, may ng kanyan is that of course may mga advantages, may disadvantages. Ano ba talaga ang natin? Saan ba talaga malalagay diyan? Economically, probably more employment. Our natural resources will be tapped, will be used. Pero ano sa Pilipinas noon? Will it be baka naman parang magbebenta rin lang tayo. Benta-benta rin lang at walang added value para sa atin. So I think there should be more discussion. There should be transparency on how they will be operating here. Of course, lalagi nila sasabihin, more employment. Katulad din lang yung mga bases. And after that, wala rin. Opo. Siguro bilang panghuli, Secretary, meron pang at least 2 years. Kaya pa bang pumihit ng kasalukuyang gobyerno pagdating sa pagtugon sa usapin na enerhiya? Ano ba ang nakikita ninyong magandang solusyon ukol nga po dito sa gitna po ng krisis din na kinakaharap ng ating bansa? Internal, meron pang external na krisis dahil tayo po ay nag-aangkat din at mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan po. Alaman mo, Admar, no? Nung matapos yung towards the end of our term, we prepared the transition report to the next administration, to this administration, with our suggestions. Ano ba dapat gawin? So, nasabi ni Pangulo nung I think mga nakaraang SONA about the nuclear, no? Ngayon inulit ang nuclear. And I think sabi nga natin dapat talagang gawin. Dapat talagang gawin para lumakas ang ating bansa. Dahil wala naman tayong ibang source of ng energy, no? Kundi yung mga what we have already. So, kung magkukuha tayo ng nuclear, this will really improve our economic status. I mean, the opportunities, cheaper electricity, will be able to tapos yung mga manufacturing. So nandun yun, nasa po natin. Tapos yung other sources, kailangan yung amendment ng IPIRA. Etong system laws na ito, kalakwa lang yan, napakaliit na parte ng IPIRA problem. Nandun tayo sa generation. Yung sa generation, maraming problema dyan. Yung sa ownership, yung mga cross-ownership. Mga policy that the generation company can own certain percentage ng generation company. Pero
dahil nga sa ako natin, napakagagaling ng ating napaka-creative ng ating mga managers, both administrative and legal, talagang naiikutan yan, no? So parang nakokontrol yung transmission. Nandiyan din, sinabi natin yun sa transmission, nasa privado rin yan. Merong issue ng security, merong issue ng ownership, may issue ng mga reserve, bakit tayo nagkakaroon ng mga red alerts, yellow alerts, bakit tayo kinukulang ng kuryente, tapos sa development ng transmission company, ng transmission lines, tapos yung sa mga kooperatiba, nandun lahat yan. And we need to seriously look into it if gusto nating mabago yan.